Yung passage na binasa kanina ni Brother Joel and yung kung saan kukunin yung ating sermon text for today ay nanggaling sa libro ng Book of Ecclesiastes. Ito yung Book of Ecclesiastes ay part nung, kung i-divide yung Old Testament, may tatlong main division yan. Part siya nung tinatawag na wisdom literature. Itong librong ito ay matatagpuan nga sa Old Testament at maraming nagsasabi na ang librong ito is napakaganda at masasabing well-written book ito. Kaya kung hindi nyo pa ito nababasa, sobrang nire-recommend ko na basahin nyo ito. Maraming ang mga hindi mananampalataya na nagkaroon ng self-reflection upon reading this book lang. Talagang napakaganda talaga niya. And even the skeptics are ina-acknowledge yung kagandahan ng librong ito, The Bible Skeptics. So ito yung, kung babasahin nyo yung Book of Ecclesiastes, ito yung apat na according to Google, yung main highlight niya. Dito sa librong ito, makikita natin yung The Futility of a Godless Life. Kung maalala nyo, I think 2 years ago, I preached on Ecclesiastes chapter 1, kung saan highlighted yung vanity of life on that preaching. So, also this book provides us a comfort in the face of death and also foster a hope in God. But lastly, isa sa pinakamagandang bahagi ng librong ito ay yung kanyang satisfying conclusion kung saan magiging primary theme ng preaching for today. So, para po sa makakatayo, inaanyahan ko po uli ang lahat na tumayo at samahan niyo po akong basahin pero hindi na po tayo mag-uumpisa dun sa verse 9. Mag-uumpisa po tayo sa verse 12 to 13. Chapter 12, verses 12 to 13. At hayaan niyo pong basahin ko ito sa King James Version as it is the most beneficial version that I've read na malaking tulong sa pag-aaral ko. So, basahin natin yung conclusion ni King Solomon. Verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring work into judgment every secret thing, whether it is good or whether it will be evil. Maaari na po tayong makaupo. Lord willing po, I will have a part 2 of this sermon sa verse 14. Pero for this preaching, I will be focusing on the first part of the conclusion, which is on the verse 13 about the duty of man. So nag-start yung conclusion nag-start yung verse 13 sa isang statement. Sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Ito ay exhortasyon sa mga audience ni King Solomon na meron siyang sasabihin na napaka-importante. Again, King Solomon is not an ordinary man. He is a king and he is the wisest man of their time. Then it was followed by a concluding statement. A conclusion that not just for this entire book, nabanggit ni Pastor Erdy kanina. Yung conclusion na yun, masasabi natin, conclusion siya ng buong Book of Ecclesiastes. But pag pinag-aralan nyo siyang maigi, hindi lang siya conclusion ng Book of Ecclesiastes, but it is the conclusion of the very essence of our life and how it was supposed to be spent. And makikita natin na hindi lang ito para sa kanya, kundi sa kabuuan ng sangkatauhan. We can see how emphatic and impactful these statements are. Nung sinabi niya na, for this is the whole duty of man. Hindi lang ito isang suggestion o kaya isang philosophical alternative kung paano natin titignan yung pinaka-essence ng mga buhay natin. And again, this conclusion does not come from no ordinary man. Hindi ito parang tambay na nagsalita o kaya biglang napaisip lang na may naisip ko na ganito. Ito ay isang taong matalino. Nasasabi natin na pwedeng i-argue na pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. And hindi lang sa talino, marami ito si King Solomon. Babasahin niyo yung buong Book of Ecclesiastes, kung mababasa niyo po yan, lahat ng experience, lahat ng pleasures, lahat ng power, lahat ng influence, lahat ng relationship, victories, name it, lahat yon ay nakamtan ng haring ito. So, gaya ng binanggit ni Pastor Erdy kanina, it is a full of wisdom conclusion, napaka-laman na conclusion at hindi lang biglang naisip ng taong ito. A conclusion derived not just from his life experiences, but we claim that is a wisdom from God Himself.
According to Solomon, meron lang tayong dalawang consideration sa buhay na to para tignan yung pinaka-essence ng buhay natin. Either, as the book itself says, na yung buong kabuuan ng buhay ng tao ay walang kwenta. Either life is entirely meaningless without God, and there's no absolute purpose or no direction to it. Or we can agree with Solomon that the very purpose of our life and entire existence of this world is found in our Creator alone. Alam natin na kapag may ginawa tayong isang bagay bilang mga nilikha na kayang lumikha, yung mga bagay na nililikha natin may ginagawa yung specific na purpose na tayo rin yung nagde-determine. For example, I am a programmer. Gumagawa ko ng program, yung program na yung ginagawa kung ano yung gusto kong gawin. But in a life that does not treat that there's a God that who created us, saan nga naman manggagaling yung purpose na yon kung walang creator? Ito yung pinaka-root ng argument ni King Solomon. Yung pinaka-purpose natin sa buhay na ito ay matatagpuan dun sa nag-create sa atin. Either the things of this life are all vanity, with no purpose, no cheap end dun sa lahat ng mga ginagawa natin. Yun yung isang consideration. Anumang goal, anumang achievement, wala yung entire purpose dun sa isang end. On the other hand, Solomon's conclusions are true as they emphasize the very will of our Creator for us. So, dalawa lang yung side na binabanggit. Either this, no sense at all, or the purpose, the very purpose of our existence on earth is found in our God alone. And as believers, tayo na mga mananampalataya at mga nagkiklaim na mga mananampalataya, alam natin kung sino dapat yung paniniwalaan natin. Alam natin kung saan dapat tayo magkikling pagdating sa katotohanan ito. And ultimately, alam natin na itong sinasabi ni Solomon, kaya natin ito paniniwalaan, hindi lang dahil matalino si Solomon, hindi lang dahil marami siyang experiences in life, but because it is the very word of our Creator and the very word of our God. Kaya tayo naniniwala doon sa binanggit ni Solomon kaya tayo maniniwala doon sa binanggit ni Solomon sa verse 13 and verse 14. For our God alone and Creator alone is worthy yung mag-define ng very purpose of our existence. And this very purpose of our existence, meron tong kaakibat na duty. Binigyan tayo ng duty na nakabound dun sa purpose na ibinigay sa atin ng Diyos. At dapat tayong mamuhay according to what God has intended us to be. Kung ano yung sinet niyang purpose, dapat nakabind yung duties na gagawin natin sa mundong ito. So dito ko po nais kunin ang mensahe natin sa araw na ito. And here's our message for today. As God intended, man's entire duty in his life can be summarized by these two fundamental duties. It is to fear God and to keep His commandments. Gaya ng nilayon ng Diyos, ang buong tungkulin ng tao sa kanyang buhay ay maaaring ibuod sa dalawang pangunahing tungkulin. Una, ang magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, at ang pangalawa ay sundin ang kanyang mga utos. In relation to this message, allow me to present these 2 points as an exposition to these two fundamental duties that I've mentioned. The first point is reverential fear of the Lord is necessary towards a holy life. And secondly, faithful obedience as the fruit and expression of a sincere reverence for God. Itong dalawang fundamental duties na to, isa lang naman ang chief end nito, and that is to glorify God and to enjoy Him forever. So let's start with the first point. Reverential fear of the Lord is necessary towards a holy life. So, kung papansinin niyo po yung verse, ang binanggit, napakasimple lang ng binanggit, sabi lang doon, fear God. Yun yung unang duty or commandment. But this fear God alone is napakalawak nito. Pag nung pinag-aralan ko to, may isang libro na nasulat about sa fear God. It's napakalawak niya. Don't worry, I won't be discussing all of those, but I would rather focus on the very meaning according to the Hebrew word of this. The praise fear God, kung may mga bulletin po kayo dyan, galing po siya sa original word na tinatawag, ang original word po nito is Elohim Yareh, which means God most awesome, or also referring to a God who inspires awe, fear, and deep reverence. Notice the word who inspires. So yung God, the God himself, inspires awe, fear, and deep reverence. While the word Yareh
signifies of an experience of being awestruck, yung sobrang mangha, jaw-dropping wonder, and holy fear. Sabi pa nga doon sa ibang commentary na it compels the man to fall yung yumuko, ang hirap ng fall prostrate. Yung yumuko, yung parang talagang yumuyuko, pag nakita yung glory ng Diyos. Naalala ko kay R.C. Sproul ko ata na rinig ito. Yung mga angels, yung pakpak nila, tinatakpan yung mga mata nila. At napapayuko sila pag nakikita nila yung glory ng Diyos kasi hindi sila makatingin. Parang ganon, yung pinaka-essence. Sabi dito, in surrender to God's overwhelming power and glory. So, it means that the very nature of God causes His creation to respond in such manner upon beholding His glory and majesty. Imagine, it's hard for us to para makita yung ganong klaseng expression kasi we are tainted with sin. But the reaction of the very angels themselves is makikita natin kung gaano ka glory yung glory ng Diyos na yung kanyang nature which makes His creations to respond in such a manner. Kung maalala nyo, merong mga prominent events sa Bible. Nung nabasa ko to, itong tatlo talaga yung immediate na naalala ko. Si Job, si Moses, and si Isaiah. Si Job, naalala nyo, na na-humble siya nung nakita niya yung presensya ng Diyos sa bandang dulo ng Job. Si Moses, ang naging tugon niya, give me more, show me your glory. Then si Isaiah, isang propetang tapat. Sabi niya, I am a prophet of a clean lips. Nakita niya yung iba't ibang tugon ng mga godly man na to. Nung nakita nila yung majesty and the holiness of our God. And meaning, the glory and the majesty of our God not only brings man into a reality check, but also nare-realize na yung infinite gap between God and man. That binabalik siya sa tunay na katayuan niya pag nakita niya yung naunawaan niya, yung wonder, yung glory, and yung kamanghamanghang nagre-react ng reverence sa kanyang Diyos upon the presence of His God. And this realization produces different result between the godly and the ungodly. Awe and reverence compel godly men to seek Him more and desire Him more, while the ungodly were repelled because of the dread that they feel in the presence of God. A biblical case of this is, kung maalala niyo po yung Exodus 20, nung nakita ng mga Israelites ang glory ng Diyos. Hindi pa yun buo, parang paramdam pa lang yun sa Sinai. Kung tama yung pagkakaalala ko kung Sinai ba yun o Horeb. Yung naging tugon dun sa Exodus 18-20, ang sabi ng mga Israelites, do not have God speak with us or else we will die. Sinabi nila, ikaw na lang Moses. They trembled with fear and they said to Moses, speak to us for yourself. Kasi alam na mamamatay kami. Yun yung parang naging tugon ng mga tao na mga Israelites. Imbis na gusto namin makita yung nagligtas sa amin. Gusto namin makita, pasalamatan yung Diyos na nagligtas sa amin sa Ehipto. Ang naging tugon nila, hindi, ikaw na lang Moses, ikaw na lang. Mamamatay kasi kami. Nare-repel yung mga ungodly. While the godly, yun nga, nabanggit ko kanina, ang naging tugon ni Moses, nakita niya yung glory ng Diyos. Sabi niya, show me your glory. Kahit sabi ng Diyos, hindi ko pwedeng ipakita sa'yo. But sabi ng Moses, show me your glory. The godly desires it more. The godly wants it more. They want to know God more. The godly are drawn by desire to know Him more, out of awe and wonder. Where the ungodly seek to flee and hide away from Him. Gusto nilang lumayo. Gusto nilang layuan. Yung takot, ang nagiging epekto sa kanila, talagang takot, papalayo. Alam natin yung pinakadahilan, sin alone is the reason for the terror felt by the ungodly, which causes their soul to have this unpleasant feeling in the presence of God. Also, fear of God draws the believer or the godly towards Him and makes them seek and desire His salvation. Hindi lang tinatawag, hindi lang nalalapit ang mga mananampalataya papunta sa Diyos, sa kanilang pagkamangha, sa glory ng Diyos, mas lalo pa din, dahil doon ay mas napapalapit sila para hangirin yung kaligtasan na kanyang ibinibigay. Dahil ang Diyos lamang ang nag-create sa atin, it follows the idea that siya lang yung makapagbibigay sa atin ng totoong seguridad
at kaligtasan. Gaya nga ng mga hymn writers na napabanggit ng mga statement na to. He is our refuge, a mighty fortress, a shelter in a time of storm, and salvation is for the Lord alone. On the contrary, the fear of God drives unbelievers further away and further away from Him, making them flee, hide, and hope for this salvation elsewhere. So, nangyayari, yung mga hindi malang takot sa Diyos, baliktad yung nagiging tugon. Imbis na hangarin yung kaligtasan, ang nagiging tugon nila ay lumayo at maghanap ng kaligtasan sa kung saan. At alam natin na itong tugon na to ay bunga ng pride, bunga ng kasalanan, bunga ng kamangmangan na humasa na may kaligtasan labas sa Diyos na naglikha sa kanila. Hindi lamang ang takot, banal na pagkatakot sa Diyos ang tumatawag sa kanyang mga tao. Ito rin ay bumabago. Ito rin ay nagmumold sa mga buhay ng mga tao niya papunta sa kabanalan in conformity to His will. And as mentioned in 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. Kung titignan nyo itong passage nito, ay nanggaling ito sa Old Testament. Ito yung panawagan ng Diyos sa mga Israelites. Because our God is holy. Since holiness is God's will for His people, then the pursuit of it must be the desire of those who truly fear God. As Paul's exhortation in 2 Corinthians 7:1, sabi niya dito, Beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion. What? In the fear of God. Reverence to God causes man to willingly and lovingly submit to the will of his Creator, driven by the desire to honor, glorify, and please Him. Then it means that a sanctified life is a byproduct of a man who truly fears God. Yung kanyang reverence, hindi lang yan natatapos sa pagkamangha, kundi sa pagkamangha na nagde-desire na sundin yung kalooban ng kanyang Diyos. At ang kalooban ng kanyang Diyos, kagaya ng nabasa natin, ay maging banal ang kanyang bayan. As sabi ni John Murray, on the same topic of fear of God, the highest riches of sanctification are realized only in the fear of God. Again, the highest riches of sanctification are realized only in the fear of God. Do we truly fear God? Do we truly fear God? My point is, we become more conscious of God's glory and majesty as we grow in fear of Him. And this fear not just draws us near to Him, but also transforms us to conform to what He intended us to be. And that is to be holy, for our God is holy. Reverence for God is not shown by how our knees tremble and fall prostrate in His presence. Though I agree that outward expression of it is necessary, but the way it bends and forms our lives towards holiness and submission to His will and for His glory. Let me translate that. Yung banal na pagkatakot sa Diyos ay hindi lamang may papakita sa pagyuko ng mga tuhod natin o pagyuko ng mga ulo natin sa sahig sa presensya ng Diyos. Though mahalaga yung mataas na paggalang outwardly, pero kung paano ito nililiko or tinutuwid at binabago yung mga buhay natin patungo sa kabanalan at pagsunod sa kalooban niya para sa atin, para sa kanyang kaluwalhatian. Yun yung totoong pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Yun yung totoong pagpapakita ng takot sa Diyos. Hindi lamang sa ating pagsamba, kundi sa ating pamumuhay, sa ating pagsunod, sa ating mga konbiksyon. Doon natin tunay na maipapakita ang ating tunay na pagkatakot sa Diyos. Si Martin Luther po, kung familiar po kayo sa kanyang buhay prior sa kanyang conversion, kung alam niyo po, si Martin Luther, bago siya ma-convert, ay galit na galit siya sa Diyos. Dahil yung kanyang pagtingin sa takot sa Diyos ay punitive justice o yung mga pinaparusahan dahil sa hustisya. Or dahil susunod ka, pag di ka sumunod, paparusahan kita. Parang ganun yung pagtingin ni Martin Luther. And that kind of
fear or the wrong understanding of fear which led him to try and earn his salvation through his works. Kung baga, kung not sure kung kanino ko narinig, na tuwing nakikita niya yung rebulto ng Diyos doon sa kanilang kapelya, napapa-pray siya. Sobrang takot na takot si Martin Luther, kaya ang ginagawa niya is umiikot siya para hindi niya makita yung rebulto ni Cristo doon sa kapelya nila. Ganun na lang yung klase ng takot na meron si Martin Luther by that time. But upon careful study of the scripture, nabago yung kanyang perspective. Nabago, naunawaan niya yung kabanalan ng Diyos, naunawaan niya yung biyaya ni Christ na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. At itong realization na to, ito yung totoong nagbigay sa kanya ng totoong kasiyahan at kapayapaan at kaliwanagan dun sa maling pagkaunawa niya sa pagkatakot niya sa Diyos. At itong tamang pagkaunawa niya sa banal na pagkatakot sa Diyos ay nagkaroon ng transition. Dati terror of punishment, but now it is not but a respectful awe that recognize the power of and the holiness of God. So nagkaroon ng transition si Martin Luther na prior ang kanyang pagtingin sa pagkatakot ay parusa lamang. Ngayon ay pagkamangha sa kaluwalhatian ng Diyos. Truly, the fear of God is something that we cannot discover on our own, nor realize on our own. As stated in Romans 3:18, sabi ni Paul dito sa Romans 3:18, there's no fear of God before their eyes. Actually, galing to sa Psalms, na even in Old Testament, talagang wala nang pagkatakot ang tao sa Diyos. Man in his depraved state and in his sinful state, not only disregards God, but also does not fear God. Hindi lang natin tinatanggal ang Diyos sa equation ng buhay, hindi rin tayo natatakot sa Diyos. It takes grace to melt our hearts to learn to truly fear God and to rightly fear Him. Iba yung pagkatakot lang at iba yung tamang pagkaunawa sa pagkatakot sa Diyos. Sabi nga ni John Newton sa kanyang hymn na Amazing Grace, it was grace that taught my heart to fear. Truly, the fear of God is the beginning of all wisdom. Grace can make us to truly fear God. In fact, sa Jeremiah 32 verse 38 to 40, makikita natin, basahin ko po sa inyo. And they shall be my people, and I will be their God. I will give them one heart and one way, that they may fear me forever. I will make them an everlasting covenant, and that I will not turn away from doing them good. I will put fear of me in their hearts, that they may not turn from me. Again, this is a covenant ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. Nabibigyan niya sila ng kakayahan na matakot sa Diyos. For what reason? That they may not turn from me. It is a grace. It is a grace. Walang sino man sa atin ang pwedeng magyabang na nagkaroon kasi ako ng banal na pagkatakot sa Diyos kaya pinili ko siya. Nagkaroon kasi ako ng banal na takot sa Diyos kaya sinasamba ko siya. Again, this is a grace as mentioned in Jeremiah 32. Fear of God is a God-given grace. God's covenantal promise to His people which secures the faithfulness and perseverance of them. There is the gracious work of the Holy Spirit in man's soul that enables him to truly revere God and see things in the light of God's glory and holiness. Ito'y gawa ng banal na Espiritu sa puso ng mga tao, puso ng mga mananampalataya na nagtuturo sa kanila na totoong matakot sa Diyos, na magkaroon ng banal na pagkatakot at magkaroon ng kaliwanagan in the presence of the holiness of God. Ito yung parehong grasya na tanggap ni Luther. Ito yung parehong grasya na natanggap ni John Newton. At ito yung parehong grasya na natanggap ng lahat ng mga mananampalataya. Grasya na nagtuturo sa atin kung paano totoong matakot sa Diyos. And magkaroon ng totoong kamuyan sa kasalanan at magsisi sa ating mga kasalanan at kagustuhan na makasama ang Diyos. Allow me to quote this statement from a sermon that I've heard habang pinag-aaralan ko po itong topic na ito. Sabi niya dito, "Blessed is the man whose heart is filled with holy fear, which inclines his heart to seek after God.
which inclines his step in the way of God's will, which inclines his soul to enter into fellowship with the Lord, that he may have true and enduring peace, and to know God and be with Him. Hirap po talaga Tagalogin, pero yung pinaka-essence, yung makikita natin dito sa quote na to is yung transition ng tao, ng isang mananampalataya, na una natakot siya sa Diyos, nagkaroon siya ng banal na pagkatakot sa Diyos, na nabago yung kanyang puso para hangarin yung Diyos, na nabago yung kanyang buhay, yung kanyang mga gawa para sundin yung kalooban ng Diyos, at na nagkaroon ng kagustuhan na hangarin na makasama sa pamilya ng Diyos, dahil doon may totoong kapayapaan, dahil doon may totoong kasayahan. Yun po yung totoong banal na pagkatakot. Yun po yung transition na ginagawa ng banal na pagkatakot sa buhay ng isang tao. Hindi siya nananatili lang doon sa kaninang nabanggit ko na pagkamangha lamang na hanggang doon lang. Kundi mayroong totoong paglago, totoong pag-develop ng kanyang buhay patungo sa kabanalan. My point here is the very essence of this grace, the fear of God. Ito yung nagtatawag sa atin papunta sa Kanya. Hindi lamang para ma-enjoy yung kapayapaan, hindi lamang para ma-enjoy yung kaligtasan. Napakaganda nun, mabuti yun. But to enjoy God Himself. Ma-enjoy yung presensya ng Diyos. Yun yung sinabi niya sa Jeremiah 32:40. I will put fear of me in their hearts, that they may not turn from me. Hindi na tayo tumalikod sa Kanya kasi nandun na yung kasiyahan, nandun na yung kagalakan, kasi siya mismo yun. Ba't mo patatalikuran yun? So, ang challenge po sa atin is cultivate the grace of reverence for God, as this is our fuel to persevere in the walk of holiness, obedience, and ultimately, our faith in God. Again, let me quote John Murray. Again, marami po akong i-quote sa kanya kasi siya talaga yung main reference ko nung pinag-aaralan ko to, yung kanyang book about fear of God. Sabi niya dito, the eclipse of fear of God is an evidence of deterioration of faith in the living God. Again, the eclipse of fear of God is an evidence of deterioration of faith in the living God. Sabi nito, I definitely agree na sinabi niya na the more na nagde-decline yung ating banal na pagkatakot sa Diyos or nawawala din yung pagtingin natin sa Kanya. Nawawala rin yung pananampalataya natin sa Kanya. Or ina-expose lang nun, yung talagang kawalan ng pananampalataya sa mga puso natin. So, ang hamon sa atin maging vigilant tayo, maging deliberate tayo to pursue this growth, to grow in this grace. For yung Diyos natin ay hindi lang siya karapat-dapat na kilalanin, dahil karapat-dapat din siyang bigyan ng mataas na paggalang o banal na pagkatakot. As point number 2, pangalawang duty po na nais kong bigyan ng punto dito, faithful obedience as the fruit and expression of a sincere reverence for God. Sana po ay mas maigsi na ako dito. Fear of God, as stated in the text, yun nga, nabanggit ko kanina, man's duty in his life was to fear God first, then be faithful in observance of His commandments. Yun nga, nabanggit kanina, fear God, then followed by keep His commandments. Itong keep His commandments, alam natin, napaka-familiar nito sa Old Testament. Alam to ng, kumbaga, pag narinig to ng isang Israelite, alam niya na ibig sabihin nito. Ito yung patungkol dun sa observance and obeying the law that was given to them. Yun nga, yung moral law o yung Decalogue. Notice that the order of these duties, 2 duties, ay necessary na sundan. Hindi pwedeng mauna keep the commandments and then fear God. But rather, mauna dapat yung fear of God than keeping His commandments. As implied earlier, napakahalaga kasi ito yung nagmumold sa puso ng isang tao. Fear of God is the disposition of the heart, while the faithful obedience to His commands is the outward expression or manifestation of it. Sabi nga ni Matthew Poole dito sa Keep the Commandments, sabi niya dito, this is fitly added as necessary effect and certain evidence of the fear of God, making the conscience of practicing whatsoever God requires, how costly, how troublesome, or dangerous soever it be. Sinasabi ni Matthew Poole na yung pagsunod
sa tapat na pagsunod sa mga pinag-uutos ng Diyos ay epekto or ebidensya ng totoong taong may takot sa Diyos. An obedience that is neither, hindi ito, ang pagsunod na to ay hindi force nor coerce, but ito ay in-express willingly and lovingly out of reverence for God. Because without reverence, anumang obedience, anumang pagsunod, hindi lang unfaithful. Ito ay madalas ay napipilitan, o kaya naman, yung kanina nabanggit ko, kay Martin Luther, sumusunod siya, ginagawa niya yung mga religious activity kasi takot siya na maparusahan. Kung saan wala naman talagang totoong kapayapaan, walang totoong kasiyahan, walang totoong satisfaction sa mga pagsunod na ito, kung walang totoong pagkatakot sa Diyos. Again, gagamitin ko po ulit si Luther. Pasensya na, Luther, nagasgas kita. Sabi niya dito, prior to his conversion, mali nga yung kanyang pag-unawa sa banal na pagkatakot sa Diyos. Alam niya na ginagawa niya yung pagsunod, ginagawa niya yung mga religious activities niya, ginagawa niya yung mga bagay na ginagawa niya out of self-interest lang, at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, at hindi para sa pagmamahal niya sa Diyos. Sabi ko nga kanina, in fact, he hated God. Kasi bakit kailangan niyang ulit-ulitin kung alam niya namang papalya siya, napaparusahan pa rin siya, pero ginagawa niya pa rin. So, yun yung klase ng pagsunod na walang tamang banal na pagkatakot sa Diyos. Ginagawa mo lang to para sa sarili mo, ayaw mo lang maparusahan. In short, it is for self-interest. He knew that yung obedience niya ay insincere and walang kasiyahan talaga doon. And ito ay nagkukos lamang sa kanya ng trouble dahil talagang hindi niya kaya eh. Wala eh. Ginagawa niya lang dahil natatakot siya na maparusahan. Our lesson for here is fear of God and faithful obedience is inseparable. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. We cannot say that we fear God, yet we have no desire to faithfully obey Him. Nor we can say that we wanted to obey Him in our heart, but we don't have reverence for Him. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung banal na pagkatakot at yung katapatan sa pagsunod. Hindi pwedeng sabihin ng tao na gusto kong maging tapat sa Diyos pero hindi ko siya binibigyan ng mataas na paggalang o hindi ako nagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. On the other hand, hindi naman pwedeng sabihin ng tao na, oy, may mataas akong paggalang sa Diyos. May banal akong pagkatakot sa Kanya, tas ayaw niya namang sumunod. This goes hand in hand. Without reverence for God, all of man's seemingly obedient acts are mere hypocrisy. Nakita natin yan sa buhay ng mga Pharisees. Parang napaka-faithful nilang mag-observe. Pero yung sa loob nila is parang mga, ano sinabi ni Christ, yung mga libingan, mga bulok, walang laman, hindi motivated ng totoong paggalang at pagkilala sa Diyos. While faithful obedience flows from a heart with a sincere faith and love for God, a clear mark of those people who truly revere God. As a challenge, make it a point to always examine our obedience to God. Are we obeying God out of reverence for Him? Are you doing these things? Are you worshiping right now? Are you praying? Are you doing good to your husband and your wife, to your children, out of reverence for God and obedience to Him? Or are we doing it for our own sake alone? Let's evaluate our hearts. Bakit natin ginagawa itong mga to? Bakit ka dito? Bakit ka nakaupo? Bakit ka nagtsatsagang makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos? Bakit ka umaawit? Bakit ka nagbibigay? Ginagawa mo ba ito dahil pagsunod mo sa Diyos? Dahil may totoo kang paggalang sa Kanya? O ginagawa mo ito para lang sa sarili mong pakinabang, gaya ng naisip ni Martin Luther kanina? I want to earn my salvation. That's why I'm obeying God. Yun ba ang motivation mo? Let's evaluate our hearts. Ito pong term na to, believers must be known as God-fearers. Maraming beses ko po itong nabasa doon sa mga at napakinggan sa mga sermons at mga articles na binabasa ko. Again, believers must be known as God-fearers. Madalas ko siyang narinig. So, I realize na tama siya. Tama itong mga nagbanggit na mga taong ito. They are accurate actually. Ako nga mismo, hindi ko na-realize to na ito dapat yung maging identity ng isang mananampalataya. Believers must be known as God-fearers primarily, since this is the defining characteristics
of a people of God, especially those who live before us. Kung babasahin niyo po yung Bible, laging yan yung tag na identity ng mga tao ng Diyos. They fear God. They are God-fearers. And as we read, heard, and observed from the prophets, the apostles, the church fathers, reformers, the Puritans, and all of the people of God, they are driven by their reverence for God and a high view of God. Lahat ng mga taong nabanggit ko po, titignan niyo yung buhay nila. Bakit nila ginagawa yung mga bagay na yon? Unang-una dahil may banal silang pagkatakot sa Diyos. Ano yung hamon sa atin? Bilang mga mananampalataya, we are challenged to live with the same conviction. Tayong mga mananampalataya, tayong mga nagsasabi na mga mananampalataya, tinatawagan tayo na mamuhay ng may parehong conviction. Be God-fearer. In an era where nearly everyone identifies themselves as Christians, let our faithful observance of God's commands define our identity, because we truly fear God and we will obey Him with all of our hearts, minds, and strength. So again, let me repeat that. Tayong mga mananampalataya, kung saan namumuhay sa isang mundo na kung saan lahat na lang nagsasabi, Kristiyano ako, naway ang katapatan natin sa pagsunod sa mga pinag-uutos ng Diyos ay maging defining identity natin bilang pagpapakita ng mataas na paggalang at pagpapakita ng banal na pagkatakot natin sa ating Diyos. My point is, God-fearers are those who have high regard for both God and His commandments. Ang mga totoong may takot sa Diyos ay hindi lang may mataas na paggalang sa Diyos, kundi may mataas din na paggalang sa pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. At ito ay makikita sa kanilang mga pamumuhay. Ang challenge po sa atin ay be a living testimony of a man who truly fears God. Again, be a living testimony of a man who truly fears God. Bago po ako matapos, I want to leave this challenge for every one of us. This short exposition about two main duties of men, mapapaisip tayo. Alam natin na hindi natin to na-accomplish. Alam natin na pumapalya tayo sa pagsunod ng mga duties na to. Hindi sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, may totoo tayong reverence sa Diyos. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, sinusunod natin yung mga pinag-uutos ng Diyos. Kung magiging honest pa nga tayo, madalas yung mga obedience natin ay punong-puno ng mga pagpapanggap at hypocrisy. Ano yung kahulugan ng mga bagay na to? Ano ibig sabihin? Anong nais kong sabihin dito? It means na karapat-dapat talaga tayo sa punishment ng Diyos. Dahil hindi tayo namuhay according dun sa pinagutos niya. Hindi tayo namuhay dun sa mga duties na ibinigay niya at hindi tayo naging tapat dun sa mga binigay niyang utos. Hence, we disobey Him and sin against Him. Pangalawa, hindi tayo karapat-dapat na humarap sa Diyos. Dahil wala naman tayong maihaharap eh. Ihaharap mo yung obedience mo, ihaharap mo yung katwiran mo. Alam natin na kapag ginawa natin yun, matutupok tayo dahil ang Diyos natin ay banal at siya ay a consuming fire. Kung ito po yung katotohanan patungkol sa ating buhay sa mundong ito, na tayo ay karapat-dapat sa kaparusahan ng Diyos, tayo ay matutupok sa harapan ng Diyos, ano pang punto na banggitin ko lahat ng mga ito? Total, hindi naman natin kayang gawin eh. Hindi naman natin kayang magawa ng perpekto at ng may ayon sa kalooban ng Diyos. Nais ko pong sabihin na may mabuting balita. May pag-asa. Merong isang tao, the God-man, who live in this world, worthy to represent us in the front of the Holy God and mediate for us. Because since He alone who perfectly accomplished and fulfilled these two duties. Panginoong Hesukristo lamang, siya na nabuhay, may perpektong kabanalan, perpektong pagsunod sa dalawang main duties na to habang siya'y nandito sa mundo. Nagawa niya ito. Yun yung pag-asa natin. Yun yung pinangahawakan natin bilang mga mananampalataya na siya kaya tayong i-represent at kayang mag-mediate para sa atin sa harapan ng banal na Diyos. He alone managed to accomplish this and fulfill these duties perfectly. His name is Christ. In Him there's forgiveness for our sins and salvation for our souls. Abandon your own righteousness, repent of your sins, and put all your faith in Christ.
because He alone can save you from the judgment mentioned earlier. And His righteousness alone is the only acceptable righteousness in the front of the Holy God. Wala na pong iba. Walang sino man sa atin ang kaya magsabi, ay, perfect ko yan. Fear of God, check. Obey His commandments faithfully, check. And only, ang isang tapat na evaluation will say, fear of God, baka nga hindi pa gumanon yung check mo eh. Dito pa lang, tigil ka na. Bababa ka pa sa keep God's commandment. Hindi ka na makakababa kasi alam mo na sa buong buhay mo, hindi mo kayang i-observe perfectly yung fear of God. Mas lalo pa yung keep God's commandment. Walang ibang nakagawa nun, ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya to abandon this hope, to abandon this good news is to put yourself in the gates of hell. Hindi lang siya foolishness, but it is the apex of foolishness. Ang bilang mga mananampalataya naman po, ang challenge ko sa bawat isa, huwag nawa nating gamitin yung mga mahihina at imperfecto nating pagsunod para ipagyabang sa harapan ng Diyos. Kasi kahit anong pagtimbang na gawin natin, timbangin natin yung mga mabubuting nagagawa natin sa harapan ng Diyos. Pagsunod, nag-church ako ngayon, naging mabuti akong asawa, naging mabuti akong tatay, kasi harapan mo sa harapan ng Diyos. Kahit anong timbang natin, hindi papantay yung katuwiran natin para tanggapin ng banal na Diyos dahil alam natin yung totoo, kulang at hindi sapat. Kaya huwag tayong magyabang sa mga maliliit at mahihina at imperpektong pagsunod na nagagawa natin. Imbes, dapat magalak tayo at ma-encourage tayo. Dahil ako, ikaw, lahat ng mga mananampalataya ay pinatawad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa kabila ng bigat ng ating mga kasalanan at mga paglabag. Napakabuti ng Diyos, binigay niya ang Panginoong Jesucristo para gawin itong mga duties na hindi natin kayang gawin ng perpekto. Siya lang yung nakagawa nun. Kaya bakit mo aabandonin ang Panginoong Jesucristo? Bilang pagtatapos po, surely our sins can accuse us and make us think na we will fail in accomplishing these two duties, to fear God and keep His commandments. In some sense, tama naman talaga. May katotohanan naman doon na hindi naman talaga natin kayang i-observe, to do this perfectly, to fulfill this perfectly. But it does not mean na titigil na tayo. Nahihinto na tayo, hindi ko naman kaya. Hindi na lang ako matatakot sa Diyos. Hindi na lang magpapakita ng banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi ko naman kayang perfectly observe eh. Hindi ko naman kayang tuparin lang lahat ng pinag-uutos ng Diyos na may katapatan. Titigil na lang ako. Hindi dapat maging ganun yung disposition ng puso natin. It's true that we may not be able to fulfill these duties perfectly. But what we can do is to strive to fulfill them faithfully as we live in this world. Ang kaya natin gawin is magsumikap, magpatuloy at magsumikap habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Ano yung motivation natin? This is not to earn our salvation. Gaya ng pinagpipilitan ni Martin Luther para ito is conversion. Hindi natin gagawin na mag-i-strive sa mga bagay na ito para ma-earn yung salvation natin, but to earn the commendation of our God. And by doing so, I believe that the Lord will welcome us someday and tell us, well done, my good and my faithful servant. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat, Ama, sa napakagandang katotohanan na pinarating niyo sa amin sa pamamagitan ng Haring Solomon patungkol sa kung paano kami mamumuhay at ano yung mga tungkulin namin sa mundong ito. Na magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa inyong pangalan at magkaroon kami ng pagsusumikap na sundin ang inyong mga pinag-uutos, Panginoon, sa mundong ito. Patawarin niyo kami, Ama, dahil alam namin na hindi namin to perfectly na-fulfill. Patawarin niyo po kami, Ama, dahil hindi nga namin ito minsan naiisip sa buhay namin. Madalas sarili lang namin yung iniisip namin at hindi namin nakukonsidera itong mga pinag-uutos nyo. Pero salamat din po dahil alam namin na pinarating nyo ito sa amin para kami ay turuan at wala kaming may bibigay ding excuse sa inyong harapan na wala naman kayong binigay sa amin. Ba't kami may pananagutan sa inyong harapan? Hindi namin pwedeng gamitin ang reasoning na yon.
Pero salamat dahil alam namin na hindi man namin ito magawa perfectly. Alam namin na pinadala nyo ang Panginoong Hesukristo na siyang tumupad ng perpekto at siyang pag-asa namin na makapagliligtas sa amin at makapagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan at mga pagkukulang, Panginoon. Bugin niyo po kami, Ama, na magkaroon ng banal na pagkatakot despite of that reality na we cannot perfectly observe this because of our sinfulness, Panginoon. Hubugin niyo po kami, Ama, na magsumikap na sundin yung mga pinag-uutos niyo, Ama, upang ang maging kasiyahan namin ay ang commendation ninyo sa amin, Panginoon, at ang totoong reward namin ay ang makita ang ngiti ng aming Diyos sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga pagsusumikap, Panginoon. Naway maging banal kami dahil ang Diyos namin ay banal, at tulungan nyo kami, Ama, na ang mga katotohanan ito ay maipamuhay namin at magkaroon kami ng totoong banal na pagkatakot sa inyo at mag-reflect ito sa aming mga buhay, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan naman sa pribilehiyong ito na makapakinig ng mga katotohanan ninyo at naway maging baon namin ito sa pagbalik namin Ama, sa mga ordinaryo at mga pang-araw-araw na mga gawain po namin sa mundong ito. Pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ay aming samot dalangin. Amen at Amen.